Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mark chapter 4, verse 1 to 20. Nandiyan na po kayo? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 1, ready, read. And he began again to teach by the seaside, and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship and sat in the sea, and the whole multitude was by the seaside on the land. And he taught them many things by the parables, and said unto them in his doctrine, Hearken, behold, there went a sower to sow, and it came to pass, as he sowed, some fell by the wayside, and some fowls of the air came and devoured it up. And some fell on the stony ground, where it had not much earth, and immediately it sprang up, because it had no depth of earth. And when the sun was up, it was and because it had no root, it withered away. And some fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and yielded it no fruit. And the other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased, and brought forth some 30, and some 60, and some 100. And he said unto them, He that had ears to hear, let him hear. And when he was alone, he had 12 parables. And he said unto them, Unto you is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without, all these things are done in parables, that seeing they may see, and not perceive, and hearing they may hear, and not understand, lest of any time they would be converted, and their sins should be forgiven them. And he said unto them, Know ye not this parable? And how with parables? The sower soweth the word, and their side, where the word is sown, but when they had heard, Satan came immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts. And these are they likewise which are sown in the stony ground, when they had heard the word, immediately receive it with gladness, and had no root in themselves, and so endure but for a time. Afterward, that the application or sakes, immediately they are offended. And there are which are sown among such, hear the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of their other things entering in, choke the word, and become it unfruitful. And these are they which are sown in good ground, such as hear the word, and receive it, and bring it forth, some 30, some 60, and some 100-fold. Let's pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat muli sa presensya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong provisyon sa bawat isa sa amin, sa pag-iingat niyo po. Salamat din po, Panginoon, sa salita po ninyong aming nabasa. Dalangin ko po, Panginoon, na ito po ay magamit para po sa aming pong pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon Diyos, ang aming pong mga kapatiran, meron pong mga karamdaman sa ngayon. Kayo po ang patuloy na kumilos sa kanila, patuloy po magbigay ng kalakasan, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon Diyos, ang aming pastor, na kayo po ang patuloy na maggabay, mag-iingat po sa kanya, Panginoon. Dalangin ko rin po ang buong maghapon sa aming pong pananambahan, Panginoon Diyos, ang inyong pong banal na Espiritu, ang siya pong manguna, maggabay po sa bawat isa sa amin, maging ang inihanda po ng presentation ng aming choir ng special number, Panginoon Diyos, kayo po ang patuloy na magpala, maging ito po ay maging kalakasan po ng bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy niyo po proteksyonan ang aming church, maging mga ministry po ng aming church, Panginoon. Dalangin ko po ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen. Kayo po po lahat. Okay, good morning po muli sa ating lahat. Ang ating pong pag-uusapan sa ngayon ay yung about the parables. Sabi nga, ang parables ay yung meron siyang earthly story with a heavenly meaning. So, ang aim po ng ating po pag-aaralan ay para po natin malaman ang different responses ng tao sa tunay na gospel. Kaya po natin pag-aaralan yung actually po itong parable of the soil, mayroong sower ay may nagsasabi na ito ay pwedeng maging parable of the soil. Kasi
ang topic po dito ay iba't ibang klase ng lupa, iba't ibang klase ng ground, no? Na ang physical illustration, sabi nga, physical illustration siya na may spiritual concept, yung parable. Earthly story with heavenly meaning, no? At ang parable na to ay nakasentro siya sa bawat lupa, no? Na pwede nating ikumpara sa ating pong araw-araw na pamumuhay. Ano po? Ang sabi dito, ang purpose po ng Panginoong Jesucristo dito ay para malaman ng mga tagapakinig yung parable. Sa iba, hindi maintindihan. Kasi usually pag tayo po ay may nangangaral na pag walang maipakitang illustration, medyo hindi nag-aano sa isip ng mga nakikinig eh. So, ang malimit na ginagawa ng Panginoong Jesucristo ay nagbibigay siya ng parable o parabola para maintindihan ng mga tao, para mag-sink in sa kanila yung story na yung kanyang gustong ipaalam sa tao. So kaya siya may limit siya nagbibigay ng mga parables pag siya nangangaral. No, even sa mga disciples niya, even nga sa disciples minsan hindi rin nauunawaan pag hindi ipinangaral na mayroong illustration eh. So sa kanyang pangaral, mayroong nagsasabi na kagaya nung sa Mark chapter 3, mayroong nagsasabi na yung kanyang pagpapagaling sa isang may sakit, medyo inano pa nga ng mga scribes yun eh. Pinulaan pa na gusto siyang sirain, at ang sinasabihan pa siya, siya pa ay sinasabihan na parang demonic act ang kanyang mga ginagawa, no? Sa chapter 3. So, meron po tayo sa parable nito, merong 3 elemento, no? Yung sower, yung seeds, tsaka yung soil, no? Dito sa atin, sa Laguna, marami po tayong mga lupa na merong mga sakahan. Malimit, tatlo din po ang tatlo din ang elemento ng pagsasaka. Yung naghahasik, yung sower, yung seeds na inahasik niya, and then yung soil, no? Na for example pag pumunta kayo ng Runggot, marami kang makikita diyan, may mga palayan. At siguro nung unang panahon, usually tayo ang ginagawa ng tao noon, naghahasik lang, hatapon ng binhi sa palayan. Yun din ang mga ginagawa noon ng mga sinaunang magsasaka, na habang tapon na ng tapon. Pero sa ngayon, ang ginagawa nila sa ngayon ay pag ng palay, nakaano lang sa isang lugar, minsan nga nilalagyan pa ng kumot yun, ng kulambo. Bakit? Para hindi siya tukain yung mga binhi, ay hindi tukain ng mga ibon, no? So darating sa punto na ito po ay mag-i-sprout o tutubo hanggang sa siguro maganyang laki na, sa kanila i-harvest yan, sa kanila ilalatag ngayon dun sa kanilang taniman. Kaya nga sinasabi ng kanta na ang magtanim ay di biro eh. Kasi maghapon ka raw nakayuko, no? Yung kanta ng ganon. So, ang parable nito, meron siyang 3 elemento. Ang unang-una, yung sower. Who is the sower? So, ang sower dito, sa Old Testament time, ang may binabanggit na ang Panginoong, ang Diyos ang siyang naghasik o yung sower. Sa New Testament time,
ang sinasabi po sa Mark chapter 13 verse 37 ay ang kanya pong ay yung son of man. No? Ang sinasabi po doon, Matthew chapter 13 verse 37, ang sabi dito ay, Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. And he answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Yung sino daw yung umaani daw ng good seed is the Son of Man. O yung nagasik ng good seed ay Son of Man. So, unang-una ay alam naman natin na ang Word of God, no, na pag hindi tayo nangangaral tayo, pero pag wala po hindi po siya ang banal na espiritu ang siyang magpaano nito sa ating puso, ay wala pong mangyayari, no? So, who is the sower? Sa Jeremiah chapter 31, sinasabi po dito, Jeremiah chapter 31, verse 27, ang sabi, Behold, the days come, saith the Lord, that I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of man and with the seed of the beast. Ito po ay sinasabi ng Diyos sa Judah sa Old Testament time. Yung sa New Testament time, the sower is identified by Matthew as being the Lord Jesus Christ. No? So yun yung binasa natin kanina sa Matthew chapter 13 verse 37. So, who is the sower? Alam natin na ang Panginoong Diyos ang siyang sower at ang Panginoong Jesucristo sa ngayon. Pangalawa, what is the seed? Kung sino, di ba, ang natin ay tatlo, sower, the seed. So, who is the sower and what is the seed? Ano po yung seeds na sinasabi po dito ng Mark chapter 4? So, ang sinasabi po sa Mark chapter 4 verse 14, ang sabi po dito ay, the sower soweth the word. So, ang ano po natin dito ay word of God. Yung ating pong seeds, yung ating pong tinatanim. Na bilang, pag tayo po ay nagsosoul winning, kahit po sa ating pangangaral through live streaming, ay nagasik po tayo ng seeds. O yung Word of God. Sabi dito sa verse 14. So, the seed is the Word of God. Yung pinag-aralan natin sa Bible School, yung Word of God ay inerrant. O wala siyang freedom siya sa error. Wala siyang mali ang Word of God. No? So, infallible. Yung Word of God, infallible, incapable of error. No? Wala siyang ang Word of God. Kaya nga pag babasahin natin, hindi siya nagkakaroon ng conflict. Kasi kasi ang Word of God dapat walang conflict, no? At ang Word of God ay inspired. No? Inspired Word of God, divine inspiration ang Word of God. So, what is the seed? Consider natin yung power ng seeds. No, yung power ng Word of God. Na pag tinanim sa puso ng tao, ito ay magbubunga. No? So, kung gayon din sa seeds, pag tayo nagtanim ng seeds, isang seeds lang yan, pag tinanim mo, tutubo, magkakaroon siya ng maraming bunga. No? So titingnan natin, consider natin the power contained in just a little seed. Sabi nga, yung mustard seed, liit-liit nun. Pero pag inihasik mo yon, magkakaroon siya ng malaking puno, no? Na magbubunga ng mas marami. So what is the seed? So halimbawa, sa isang buong apple, no? Isang buong apple na hindi na ilang seeds yan, pero pag naitanim mo
yung apple na yan ay malaking ano yan, magkakaroon ka ng parang farm or orchard or something like that na pag tinanim mo ay magbubunga. Meron namang iba na yung halaman, ang ginagamit nila pang tanim, yung mismong dahon. No? Yung dahon. Yung wife ko kasi mahilig sa succulents saka mga tawag doon, cactus. So, yung kanyang nag-propagate siya through dahon, yung mga succulents. Wala kang makikitang seeds, pero dahon. Minsan makikita mo na nalalaglag siya, then pag nalaglag siya sa lupa ay tutubo. No? Gaya pag nalaglag naman siya sa semento, hindi siya tutubo. So, kung maganda yung lupa mo, ay tutubo siya na mas maganda. So, makikita, ang seeds talagang marami kang malaki talaga ang epekto ng seeds sa. For example na nga lang yung seeds na kinain ng ibon, minsan dinudumi ng ibon, makikita mo na lang tumutubo na, no? Tutubo siya ng kusa. So ganun din sa Word of God na pag tinanim sa ating puso, dapat tumubo, no? Dapat tumubo sa atin. Para doon natin malaman ang ating pong pagiging isang Kristiyano. Being born again, not of corruptible seeds. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, being born again, not of corruptible seeds, but incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. No, pag ikaw ay tunay na Kristiyano, yung seeds o yung word of God na pinapangaral sa atin, no, nababasa natin, napapakinggan natin sa mga preaching, dapat tumubo sa ating puso para tayo lumago bilang isang Kristiyano. No? Meron po akong sa internet na meron silang nakita doon sa isang pyramid sa Egypt, yung tinatawag nila mummified seeds, no? Na ang seeds na yon na discover nila 3,000 years ago. Kasama siya ng mummified na bangkay katabi nung kasi ang ginagawa nila sa seeds niyan, minsan parang kasama doon ng bangkay, for example, pampabango siguro, no? So, ang nangyari doon, na-discover nila na may seeds, and ang ginawa nila para lang, nakatuwaan lang siguro, tinanim nila. So, tinanim nila yung seeds, tumubo. No? At, ang interesting nito sa seeds na to, nung kanilang tinanim, tumubo siya. So, the Bible, no, yung Word of God, is the seed. At amazing to, at meron siyang potential na tumubo sa ating puso, yung Word of God, no? At para sa ating pong isang mananampalataya na dapat ang ating pong ginagawa para tumubo po ang seeds na itinanim sa atin tinanim sa ating puso. Ano po para po ito tumubo? Dapat po natin diligan to araw-araw, no? Paano natin gagawin 'yon? Through prayer, through Bible reading, to hearing pagpakikinig ng preaching ng Word of God. Kaya nga napakahirap daw po sa isang tao na puro lang siya basa ng Word of God, wala siyang hearing. Hindi siya nakapakinig. Kasi iba talaga yung nakikinig ka ng preaching kaysa yung pagbabasa mo ng Bible.
ikukumpara mo daw yung bagong mananampalataya na halos araw-araw na halos every Sunday, every meetings ng church ay nandyan, nakikinig ng Word of God, nagbabasa, kisa doon sa isang lumang mananampalataya na ang ginagawa lang niya, nagbabasa lang ng Word of God. So iba po ang nagiging ang sistema ng kanilang pagtubo. So the magic formula of the sower to sow the seed plentifully everywhere is to aim. Yung pagtatanim natin, ang pagtatanim ay dapat meron siyang tamang sistema, no? Hindi lang yung sabi nga ng ating pastor, kung wala kang tina-target, mai-aim mo talaga yung dapat mong tirahin kasi wala kang target eh, no? Kaya nga yung sa pagtatanim diyan, pagtatanim ng palay, nakikita na kung inyo pong napapansin ay ang ginagawa nila, kino-cultivate yung lupa hanggang sa ito'y parang lumapot. Tapos pag medyo natuyo-tuyo na ng konti, gagawin nila, i-scrape nila yan na meron siyang linya. Nakalinya yun eh, yung sa palayan. Kasi may proper length siya kung gaano kalayo yung agwat ng bawat palay, no? Bawat tinatanim mo. Ganon din po sa pagtatanim ng mga talong, mga mais, may linya. Hindi lang basta ka lang tanim ng tanim, no? Tapos pagtatanim mo, nag-aagawan na sila ng nutrients ng lupa. So, if you aim at nothing, you're sure to hit it. So, sa pagtatanim po natin, kailangan po natin mag-try and try. We must try and try over and over again, no? Sa pagtatanim natin. Sa ating pong soul winning, pagbibigay ng pag-tracts distribution, hindi naman lahat, no? Meron kang nashiran, sinabing tumanggap, no? At minsan naman hindi nagpapatuloy. Minsan malaman-laman mo na lang na meron kang nashiran after how many years. Makikita mo na lang, nagkita kayo sa isang conference na, ano ka na pala? Kristiyano ka na pala, Baptist ka na pala. No, hindi lahat ng panahon ay sa pagtatanim natin ay tutubo yun. Na hindi siya pwedeng nagtanim ka ngayong umaga, kinabukasan kailangan malaman na ito ay tumubo. Hindi. No? Kaya nga ang nangyayari sa mga plantitas na yan eh, no? Kasi nauso yan nung pandemic. May yung mga halaman, may kanya-kanyang tanim, ang presyo depende dun sa pagpinaglagyan. No, makita mo na lang yung mga snake plant. Yung snake plant na yan eh, pinabayaan na yan nun sa mga tabing kalsada lang eh. No, ang ginawa lang ng mga plantita, kukunin, lalagay sa medyo magandang paso, magandang presentation, bibenta na. No? So, sa seeds din, ganun din halos ang ating na kailangan sa pagtatanim natin, dapat maayos yung pinagtataniman mo. No? Dapat maganda ang lupa. No, sa bahay nga nung isang beses bumili kami ng lupa na may halong dumi ng yun. Sabi ko, yung baho na yan sa kusina. Sabi ko, yung baho na yan. No? Yung binibili ng wife ko ay meron ng halong dried na ng hayop. So, nagiging maganda rin yung nagiging tubo ng halaman. So sa ating pong sow ng seeds ay hindi po tayo dapat na mag-antay na tayo po ay i-lead, no? Kasi sa soul winning natin, sa pag-tracts distribution natin, huwag na tayo mag-antay na tayo ay i-lead, no? Kasi pag tayo lumabas sa church ay may dala tayong tracts, dapat mag-pray tayo. Ang Panginoong, ang Diyos na ang siyang mangunguna sa atin, sa ating pong pagbibigay ng mga tracts, no?
So, wag natin sabihin na nag-aantay lang ako ng tamang panahon o tamang oras. For example, sa ating pong mga kaibigan, ilan sa mga kaibigan natin ang ating pong nasiran ng Word of God? No? Sasabihin natin na nag-aantay lang ako ng panahon na siya ay masiran, tamang oras na siya ay masiran ng Word of God. No? Pero lahat ng panahon nasa sa iyo na. Pero sasabihin mo, nag-aantay lang ako ng tamang oras na siya ay masiran ko. E paano pag dumating sa punto na inano ng Panginoon yun? Kumbaga, kinuha na siya ng Panginoon at hindi mo siya nasira ng Word of God. No? Kagaya nung kinuwento ko ng isang beses na nagkita kami sa Pasig, nung conference sa kila Pastor Recto. Sabi ko, parang kilala ko tong taong to. Dinilapitan ko. Sabi ko, Sir, ikaw pala yan. Sabi niya, oo. Sabi ko, baptist ka pala? Sabi niya, oo. Sabi ko, kailan pa? 1971 pa daw siyang baptist. Siguro 2018 ba kami nakita o 2019 sa Pasig. Sabi ko, pambihira ka naman. Tagal-tagal natin magkasama sa South Supermarket. Ngayon ko lang nalaman na baptist ka. Sabi ko, paano pala pag namatay na ako? Pag namatay ako, hindi mo ako biniro ko ng ganyan. Sabi niya, ano kayo? Silent or secret agent na baptist daw. Kasi ayaw niya ipaalam na siya'y baptist eh. So, yun. So, sa pag-share natin ng Word of God, huwag tayo mag-antay ng tamang panahon. Kasi ang panahon po ay hindi natin hawak. No? Na ang door, yung opportunities ay naka-open lang yan siya. Paano pag nagsarado ang opportunity? Isinara ng Panginoon ng opportunity na hindi ka na makapag-share ng Word of God. No? So, sa seeds natin, kailangan natin magdala ng tracts. So, we should carry gospel tracts with us everywhere we go. At ito po ay ating i-hand over sa ating mga friends, sa family, sa workmates natin, no? O sa mga restaurant na pinakainan natin, no? Meron kang kumain ka sa isang restaurant, nagbigay ka ng tip, di samahan mo ng gospel tracts, no? Sa sasakyan po namin, meron kaming gospel tracts kasi pag kami sa gasoline station, minsan nag-aabot po kami ng gospel tracts. Kasi sa gasoline station minsan hindi naman all the time busy sila diyan. So instead kasi maraming bagay na umahadlang, no, sa pag natin ng seeds. No, yung mga cellphone, kung bakit hindi nila iniintindi yung gospel tracts kasi meron ng cellphone. Mas busy sila sa cellphone na pagpanonood ng mga video sa cellphone kaysa yung magbasa ng gospel tracts, no? So, sa restaurant, sa pagpupunta ka ng mga barbershop o sa mga salon, kahit saan, dapat meron tayong gospel tracts na dala-dala. O yung seeds na tinatawag natin, no? Sabi nga, if you want to reap, kung gusto mong umani, magtanim ka. Kung gusto mong umani ng marami, magtanim ka ng marami. No? At kailangan natin sa ating pong pagtatanim, maging passionate tayo sa ating pagtatanim. Kumbaga sa isang plantito, dapat may sinasabi silang green thumb, ano? Na minsan nga, kinakausap pa yung halaman eh. Pag nagtatanim, ano? Dapat kang tumubo. Oh, di ba? Dapat maganda ka pag tumubo ka, dapat maganda ka, no? Minsan nga mas kinakausap pa yung halaman kaysa sa no, kasama sa bahay, no? So, kailangan sa ating pong pagtatanim, kailangan tayo passionate tayo sa ating pagtatanim, no? Sa pagtatanim natin, sa ating pong paghasik ng Word of God o ng seeds,
ay medyo may kahirapan. Kasi wala naman talagang bagay na hindi ka dadaan sa hirap eh. No? Sa pagtatanim lang, mahirap sa pagtatanim. No, even yung kahit na yung bisyo mo yung pagtatanim, mahirap din yung na nagtatanim ka. Kahit na bisyo mo kahit na hilig mo yung pagtatanim, meron talagang hirap diyan eh. No? So sa ating pong pagtatanim, meron po talaga tayong minsan meron tayong pagluha, no, sa ating pong pag-share ng Word of God, sa pag-i-invite natin, merong luha, merong burden na talagang parang gusto ko talaga siyang madala sa church, na dumarating sa punto na yung taong gusto mong dalhin sa church ay para lang tumigil ka, para lang wag ka nang makulit, sige sama ako. Pero sa pagdating ng araw ng linggo na yan, ay magdadahilan na naman. No, mahirap talaga na iiyak ka na lang, parang bigat-bigat ng dibdib mo na excited ka na siya ay madala sa church, umuuna siya, araw ng Biyernes, umuuna siya, pinalo up mo ng Sabado, sige, pupunta ako, pagdating ng araw ng linggo, ay Brad o sis, may lakad ako, pasensya na. So parang mabigat, no? Merong iba diyan umiiyak, no? Na nung pagsundo niya wala, iiyak. So talagang napakahirap, no? So sa ating pong pagtatanim, kailangan natin maramihan, magkaroon tayo ng passionate, magkaroon tayo ng patient. O yung pagtsatsaga, dapat matyaga tayo sa ating pagtatanim, no, ng Word of God. So, ang sabi nga sa Galatians chapter 6, verse 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." No? Huwag po tayong manghinawa sa ating pong mga paggawa ng mabuti, no? Sapagkat sa darating na panahon, sa darating na araw, we shall reap if we faint not. No, tayo po ay pina-follow up mo, pinupuntahan mo, gusto mong dalhin sa church, ayaw, hanggang sa darating ang punto na gagawa din naman ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan at ko-convict siya na atin ng church. No? Sa atin pong pagbibigay ng mga sa flood victims, no? Sa pagbibigay natin sa mga flood victims, marami tayong binigyan, no? Nasa almost almost 1,000 na mga families yung binigyan natin. No? Nasa mahigit siguro, hindi lang mahigit 1,000 yung binigyan natin na family ng mga groceries, sinamahan natin ng trucks, kinausap natin, may sinira natin ng Word of God, pero ilan lang yung naani natin. Di ba? Ilan lang yung nasasabi natin nagpatuloy sa pag-attend ng church. No? Pero sa ganung paraan, sa ganung nangyari, dapat pa rin naman tayong matuwa. No? Dahil merong nagbunga. Sa isang magsasaka, ang pinakamahirap na dumarating sa kanila pag napanahon ay yung panahon ng tag-ulan. Sa iba maganda yung tag-ulan. Pero sa ibang sa farmers, maganda rin yung pagtag-ulan, meron din ayaw ng tag-ulan. Kasi dumarating sa punto na ngayong Mayo, minsan nag-aani na sila, dapat aanihin na yung mga palayan nila yung mga tanim nila. Pero darating ang panahon na may bagyo, minsan nagsasubmerge sa tubig yung kanilang mga palay. Doon doon sila na minsan napapagod. No? Na sa pagtatanim niya, walang nangyari kasi inano ng bagyo. No?
So kailangan natin maging matyaga o maging patience, no? So sabi dito, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Pag tayo po ay mapagod, huwag tayong mapagod, huwag tayong mag-give up sa ating pong paghahasik ng seeds, sa pagbibigay natin ng tracts, sa pag-share natin ng Word of God. Huwag tayong mapagod. Dahil hindi natin alam, sa pagbibigay mo ng gospel tracts, meron taong nagbasa, na-convict siya, ang Holy Spirit ang kumilos sa kanya. At malaman-laman mo na sa isang pagkakataon, magkikita kayo at magpapasalamat sa iyo at sabihin sa iyo na, ako yung taong nabigyan mo ng gospel tracts. No, kaya nang kinikwento ni Pastor Joey na meron siyang isang na-meet, no, nakausap niya sa isang conference na yung palang taong yon ay nasiran niya ng Word of God. Matagal na. No, maraming nangyayaring gano'n na nasiran ng Word of God. Ako po, personally, ay nasiran ako ng Word of God ng aking bayaw na ngayon ay pastor. Ay nung time na yun, naniligaw pala ako sa aking may bahay. No, naniligaw pala ako sa kanya noon. Dinala ko sa terrace, kinausap ako, nag-share ng Word of God. And pag-share niya ng Word of God, hindi naman ako nagpatuloy eh. Nung time na yon. 15 years. Sa 15 years, doon na ako sa church. 13 years. No? Nasiran ako, after 13 years, saka lang ako napunta ng church. No? So, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, hindi natin alam. Nasiran mo siya ngayon, hindi siya nagpatuloy, nasiran uli siya ng iba, no? And then naalala niya yung mga senior mo sa kanya. And dumating sa panahon na kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay, no? At siya ay napunta sa church. At isang araw magkikita kayo sa conference. So, wag po tayong manghinawa. Sabi nga dito sa Galatians 6:9, for in due season we shall reap if we faint not. No? So, gaya ng sinabi ko kanina, gaya ng isang magsasaka na nagtanim ngayon, hindi yan magi-expect na pagtanim niya ng Lunes ay antimano this week o next month magbubunga yan. No? O tutubo yan. Pag tumubo man yan, minsan nagiging bansot, no? Hindi nagiging maganda ang resulta ng kanyang bunga. So ang atin po lamang bilang isang Kristiyano, ang ating trabaho, our job is just to do our job. Ano ba ang trabaho natin bilang isang mananampalataya? No? Tayo po ay inutusan ng ating Panginoon, ng ating Diyos na tayo dapat ang magasik ng Word of God. No, tayo ang kanyang kamay at paa dito sa lupa at ang kanyang bibig para mag-share ng Word of God. So, sa parable na ito, wala pong problema sa sower. Wala rin problema. So, kasi ang sabi dito, ang parable na ito, wala pong problema sa sower. Kasi ang sower natin, ang tagasik natin, ay ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos. No? The Lord Jesus Christ is the perfect and the seed, the Word of God is powerful. Pero ang tanong, bakit walang nasisave? Yun ang tanong, no? Ang Panginoong Jesucristo ay perfect, ang Word of God, ang seeds ay powerful. Bakit ngayon ang tanong, bakit walang naliligtas? No? Why do many lost people hear the gospel and walk away? Lost. Nakarinig siya, pero bakit narinig niya yung Word of God, pero baliwala sa kanya. Baliwala sa kanya yung Word of God. So, ang makikita nating problem, sa tingin, ang nakalagay na problema dito,
ay yung soil. No? Ang soil ang problema dito. Kasi sabi sa Mark, sabi dito sa yung soil dito ay 4, no? Ang una, sabi dito, hearken, behold, there went a sower to sow, and it came to pass, as he sowed, some fell by the wayside, and fowls of the air came and devoured it up. So nung panahon na yun, during their time, yung paghahasik po ay ganun lang, tatapon lang. At sa kanila paghahasik, merong nahulog sa daanan, no? Sa daanan. So nangyari doon, yung daanan matigas yun kasi parati siyang inaapakan ng tao. Kahit lupa siya, inaapakan ng tao, hindi nagsisink yung root, yung seeds, no? At iyon ay nagiging way para i-devour siya ng ibon, no? Yung iba tumubo sa lupa, no? So the soil in this parable represent different groups of hearers, no? There are 4 types of the soil. So ang una natin dito ay yung sinasabi dito na yung fell by the wayside, no? Ang sabi dito, it came to pass as he sowed, some fell by the wayside, and the fowls of the air came and devoured it. Yung wayside dito, sabi dito ay yung daanan. Parang yung dito sa may yung palayan, meron siyang pilapid na dinadaanan ng tao. So, yun yung wayside na tinatawag ng Bible. Na some fell by the wayside and fowls of the air came and devoured it up. So, sa tigas ng lupa, that the seed lies on the surface making a ready meal for the birds and snatch it away, no? So, the soil is a representative of the indifferent heart, o yung walang pakialam, no? Nagbigay ka ng gospel tract, nakinig. Ang iba nga ayaw ko. So yun yung mga taong walang pakialam. Walang pakialam doon sa Word of God, no? Na nagbigay ka ng tracts, titingnan, minsan tatapon. Makikita mo na lang, madadaanan mo, tinapon yung gospel tracts. So yun yung mga taong walang pakialam. Sila yung merong matigas na puso, no? Sabi nga, according to the word of Jesus, such heart is easy to pray for Satan. No, madali siyang maging pain o masila ni Satanas. Yung fowls of the air dito ay represent Satan, yung fowls of the air. Work of the devil, yung snatching the word away. Yung sinasabi dito sa verse 15 na sabi dito, and this by the wayside, where the word of God is sown, but when they had heard, Satan cometh immediately, no, and take it away the word that was sown in their hearts. No, nag-ano ka ng word of God, hindi nila napakinggan kasi nakuha na ni Satan naalis na sa kanila, na-snatch na sa kanila. So, kagaya nung time ni Pero, di ba? Sabi niya, si Pero noon panay ang niya kay Moses, binibigyan na siya ng mga pinapakitaan na siya ng mga sakit, no? Pero sa sobrang tigas ng kanyang puso, hindi pa rin niya pinayagan ng Egypt na umalis, yung Israel na umalis sa bayan ng Egypt. Hanggang sa dumating sa punto na siya ay binigyan sila ng matinding pasakit, no? Maraming yung sakit ang Panginoon sa kanila Pero dahil nga sa sobrang tigas ng kanyang puso, hindi niya pinakinggan. Alam niya may Diyos. Alam niya yung Diyos, kilala niya, pero ayaw niyang pakinggan. Mayroong mga taong ganon na sinasabi nila, kilala nila ang Diyos, pero hindi nila pinapakinggan. No, kasi kung pinapakinggan nila, siguro wala na tayong trabaho ngayon, hindi na tayo magpiprint ng maraming tracts para i-distribute.
no, sa dami ng mga Baptist church sa ating bansa. Pag nakilala nila ang Diyos, no, nabigay ka ng tracts, mabago. Siguro hindi na natin kailangan pa magbigay ng mga tracts o mag-soul winning. Kasi halos lahat na Kristiyano. Kung hindi matigas ang kanilang puso. No? So, sabi dito, the good seed of God's word does not take root in the hardened heart. No, yung seeds hindi nag-sink in sa puso ng tao. Ganon din dito sa parable of the seeds na yung seeds na tumama doon sa wayside, hindi nag-sink. No? Kasi yung good ground, yung cultivated ground, pag tinapunan mo ng seeds, tutubo yan eh. Hindi siya malabo siyang hindi tumubo. Kung na-cultivate yung ground. Sa verse 5 and 6, sabi dito, and some fell on stony ground, and there had not much earth, and immediately it sprang up because it had no deep of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. So meron ditong pangalawang yung stony ground. No, yung stony ground na ang stony ground na to represent yung pagiging impulsive ng isang tao. No, na tumanggap siya. Oo, siniran mo ng gospel, tumanggap siya. Yung lupa ay medyo may katigasan, no? Hindi siya ganoon kalalim yung lupa. Sa ilalim, bato. Nagtanim ka ng seeds, tutubo siya pero panandalian lamang, no? Dahil dun sa wala siyang ganung lalim ng ugat, darating ang araw, siya ay lalanta siya. So wala siyang root, dries up and withered away. Ang picture naman ito ay yung pagiging impulsive decision ng isang tao pag nag-share ka ng Word of God, tatanggap yan. Pero ang nito ay para siyang yung sinasabi natin na easy believism, na madali siyang maniwala, nasiran mo siya, pero pag dumating sa punto na dumating ang persecution sa buhay niya, ang nangyayari sa kanya, nawawala siya sa church. No? Parang yung Alka-Seltzer, di ba? Yung Alka-Seltzer, pag binagay mo sa tubig, pero maya-maya lang, wala na. No? Ganon ang ito ang illustration ng ng Mark chapter 4 verse 5 and 6 na fill sa stony ground ang seeds, no? Dumating ang persecution, yung sinasabi natin dito na sun, yung scorched by the sun. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. So para siyang nangyari dito ay nagkaroon siya ng mga problema. Yung seeds na to, tinanggap niya panandalian. Tinanggap ng lupa ng panandalian yung seeds dahil walang tamang hindi maganda yung lupa, mababaw, mabato, no, hindi tumubo ng maayos yung seeds. Naging bansot siya. No? Sabi sa Mark chapter 4 verse 16 and 17, ang sabi dito ay, and these are they likewise which are sown on stony ground, who when they had heard the word, immediately received it with gladness. Tinanggap nila ng merong kasiyahan ang word of God. Pero sabi sa 17, and had no root in themselves, and so endure but for a time, afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. Yun po ang ng stony ground. Na nataniman siya, tinanggap niya ng may kasiyahan, pero dumating, dahil nga mababaw ang kanyang pananampalataya, no, ang kanyang
tanim, yung pagkakatanim sa kanyang puso ng Word of God, ay darating ang mga affliction, persecution, na-offend siya at umaalis sa church. So, ang iba naman ay tinatanggap nila kasi iniisip nila ay mawawala ang problema nila. No? Pag nasa Word of God, pag natinanggap nila ang Diyos sa kanilang puso, mawawala ang problema nila. Hindi nila alam na sa isang Kristiyano po ay ang buhay Kristiyano nga ay talagang marami kang mararanasan na hirap. Kasi nga tinutuwid tayo ng Diyos eh. Tinutuwid tayo. Sa ating pong mga kalikuan noon, aanihin natin yun ngayon, aayusin tayo ng Diyos. Aayusin ang buhay natin dahil dun sa nagawa nating mga kamalian noon. No? Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, "Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Lahat po ng nabubuhay, lahat po ng may kabanalan na nabubuhay sa Panginoong Jesucristo ay magsasuffer po ng persecution. So, sa buhay ng isang Kristiyano po ay mag-a-attract sa atin ng difficulties, no? Shallow believers are revealed in times of their trial and tribulation. Ang isa pong mababaw na mananampalataya o yung mababaw ang kanyang pananampalataya ay pag dumating po yung mga persecution, doon po siya na-offend. Ito po ang inaano ng parable of the sower. No? Sabi dito sa verse 7, "And some fell among thorns, and the thorn grew up and choked it, and it yielded no fruit." So sa pag-aasik natin ng minsan tutubo siya, pero darating sa punto na may kasabay siyang mga tares, mga thorns. Kahit po sa mga nagtatanim ng palay, makikita mo, kasi po ang tares ay halos kapareho ng dahon ng palay eh. No? Yung mga damo, mapapansin mo eh. Ang ginagawa na lang po dyan nila, hinahayaan na lang. Hinahayaan na lang nila na tumubo ng sabay at makikita nila doon sa bunga. No? So, as we compare the gospel, no, makikita natin yung picture ng person, ng type ng klase ng kanilang mga puso, no. Makikita mo yung ang sabi nga dito sa Mark, sabi ang identities nila ng thorn ay yung mga deceitfulness ng riches, lust of other things, o lust of the flesh. Yun po yung mga deceitfulness yung sinasabi nating thorn. Kasi minsan, ang isang Christian, isang mananampalataya, ikukumpara natin sa isang seeds na tumubo na kasabay ay mga thorns o mga tares, no? Ay sila po ay nangyayari sa kanila ay lumalayo sila sa pananampalataya at pumupunta doon sa buhay na yung mga attraction ng sanlibutan, no? Deceitfulness of riches, yung lust of other things, yung mga lust of the flesh natin, lust of the eye, no? Yun ang nagiging hadlang ng isang paglago ng isang Kristiyano. No? So, sa Matthew 13 verse 22, identifies the thorn as the cares of this world. Ano ba ang mga bagay na yung mga bagay na pinag-aalala ng mundo? Dapat tayo bilang isang Kristiyano, yung mga pinag-aalala ng mundo, ng sanlibutan, ay dapat din natin alalahanin. Di ba? Nag-aalala ka sa pang-araw-araw mo. No? In Philippians 4:19. No? So, yung mga cares of this world na yan, yun yung nag-choke, yung sumasakal sa isang Kristiyano, sa isang bagong mananampalataya. Paano na, hindi ako mag-church ngayon kasi kailangan ko magtrabaho, kailangan kong kumita, may kailangan kong mapakain ng aking pamilya, hindi ako makakapag-church ngayong linggo, no? Pero kung isang tunay na mananampalataya, dapat ang ating pong pananampalataya ay nasa Panginoon.
no? Matthew 6:33. 'Di ba? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay ng mga ito ay ibibigay sa iyo ng Panginoon, no? So yung puso po ng tao, ang puso ay natatangay siya ng mga cares of this world. Yung mga pag-aalala sa mundo, no? But yung yung kanyang ugat nandiyan pa rin, yung kanyang desire, no? Nandiyan pa rin, pero dahil nga sa hatak ng mundo, nawawala siya, umaalis siya. Ganon din po doon sa kinumpara ang seeds, no? Na tumubo siya, pero may kasabayan siya mga thorns at saka tares, no? So, ang cares of this world ay yung mga pera, yung lust o worldly pleasure. Yun ang malimit na naging kahit Kristiyano po, ang problema kalimitan pera. No? So, ang puso na ito ay pwede natin masasabi nating impure heart, no? Medyo may karumihan ang puso. The thorns in the weeds had been cut away at the ground level, but the roots are still there. Yung isang hardinero, kahit naglo-lawn mower siya, 'di ba? Hindi naman natatangay yung mga pinapatag lang niya yung lupa, yung damo, pero ang mismong ugat ng damo nandiyan pa rin. No, kagaya nung nagtanim tayo sa Kalawan. 'Di ba? Nagbubuno tayo ng damo. Malinis na. After 1 week, pagbalik mo, nagsisipagtubuan na naman. Mas mahaba pa kaysa doon sa tinanim mo. No? Yung pag hindi mo nabunot yung ugat ng tares na yan, ay lalo mataas pa yung pagtubo niyan kaysa doon sa Word of God. So dapat alisin natin yung mga cares of this world natin. Worldly heart, unless there is genuine repentance and turning from sin to God, then the life is going to be plagued by the thorns and thistles of this world. Pag hindi po tayo alisin umalis sa ating pong mga kasalanan at bumalik tayo sa Panginoon, ang mga thistles na yan, mga thorns and thistles na yan, ay mananatili po sa atin, sa ating puso. So, ang evidence po ng true believer ay yung pagbibear niya ng fruit, no? Sabi nga dito sa good ground, ang sabi nga ay, and some fell on good ground and did yield fruit that sprang up and increased and brought forth some 30, some 60, and some 100-fold. So yung good ground po ay magbubunga siya, no? Magbubunga siya yung good ground. And Jesus tells the good ground is not just one that hears the word and makes some kind of impulsive emotional decision, but one who understands the word and is persuaded by it. Yung good ground o yung maganda, tinaniman mo siya, no? At tutubo siya. Gaya din po sa atin po na tinaniman tayo ng Word of God, dahil tinanggap natin, tutubo at magbubunga sa bawat isa sa atin. No? Ito po yung sinasabi natin na engrafted heart. No? Yung talagang may yung pag sa iyo ang Word of God, tinanggap mo talaga ng buong puso ang Word of God. This is the heart that humbly received the truth of the Word in genuine faith. Repentance this one gets saved and filled with the indwelling Spirit of God. So yung pag tinanggap natin, genuine faith, no? Repentance, nagsisi tayo, and then the indwelling of the Holy Spirit ay nasa atin.
No? The heart humbly received the word of God. No? Matthew 13, verse 23, but he that receiveth seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it, which also beareth fruit, bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. So, kung tayo po'y tunay na mananampalataya, o kaya ganin itong tunay na yung nakatanggap ng yung seed na bumagsak doon sa good ground, ay para yung isang mananampalataya na seryoso bilang isang mananampalataya. No? Na sa kanyang pagiging seryoso, sa kanyang pananampalataya, ay magbubunga siya. 100, 30, 60. So, ang story po dito is not about the soil, but about the sinner. Yung pagtanggap niya, sa wayside, yung stony ground, yung merong thorn, may thistles, and then yung good ground, no? Ay parang ikukumpara po natin yan sa isang taong shinera natin ng Word of God. Na pag-share natin, may tao talagang hindi tatanggap. Meron namang tao na binigyan mo ng, once mo lang binigyan ng gospel tract, kumilos lang sa kanya ang Holy Spirit, at siya'y nabago. So, ang point ko po dito ay, wag po tayong manghinawa na sa ating pong pag-share ng Word of God, pagbibigay ng gospel tracts. Kasi hindi po natin malalaman kung yung taong yun ay mabigyan natin, siya ba ay good ground? Siya ba ay stony ground? No? Siya ba ay nasa wayside lang? No? So, yun po ang ng ating pong buhay Kristiyano na sabi nga, for in due season we shall reap if we faint not. Wag po tayong manghinawa, wag po tayong tumigil sa atin pong ginagawa, no? Kung ikaw ay mayroon kang ministry, tuloy mo ang ministry mo sa church. Kasi sa pagpapatuloy mo, merong isang tao o isang mananampalataya bago man yan luma na kikilos makita sa iyo ang ginagawa mo, no? At yun ay magpapatibay sa kanya, at hindi mo rin malalaman bandang huli siya ay tumutugtog na rin, kumakanta na rin, no? At mahirap po sa isang Kristiyano na yung nakaupo lang, yung wala kang involvement sa ministry. Kasi po pag wala kang involvement sa ministry, madali sa iyo ang umalis. No? Parang doon sa isang sa stony ground na puso na soil. Oh, masaya ka, pero dahil wala kang involvement sa ministry, ma-offend ka lang, makunting maalis ka na. So dapat, sana, sa isang mananampalataya po, ay meron po tayong involvement sa ating ministry. Yun po ang mag-hold on sa atin sa ministry, sa church. No? Yun ang mag-hold sa atin na meron akong ministry sa church, hindi ako pwede ng ganitong araw, meron akong ministry sa church, hindi ako pwede ng ganitong araw kasi meron kaming practice ng choir, may practice ako sa instrumentalist, hindi ako pwede. No? At sa pagiging faithful mo sa iyong ministry, ay marami din ang mahamon sa ministry, na mag-involve sila sa ministry. Ano po? So, bilang isang sower o isang farmer po, ay mahirap yung pagtatanim. Pero yung sinasabi nga ng Galatians 6:9 na
we shall reap if we faint not. Kung sa tingin mo yung farmer niya tumigil, wala siyang maani, wala siyang kikitain, wala siyang i-harvest. No? Kung halimbawa, yung farmers o yung mga nagtatanim ng palay hindi nagtanim, wala tayong makakaning bigas. No? Pero sila po, kahit mahirap ang ginagawa nila, sila ay nagpapatuloy. Kasi meron pong tao na nakaabang para kumain ng bigas. No? Ganon din po tayo. Sa ating pong papapatuloy, meron pong taong mahahamon at mananatili sa ministry. Kasi pag ikaw nawala sa ministry at merong nakatingin sa iyo, ang taong yun ay pwede rin siyang umalis sa ministry. No? So kailangan po natin na maging matyaga, maging patient sa atin pong ministry o sa atin pong tinayong yung ating pong profession of faith natin. Dapat po tayo maging patient. Ano po? Okay po. Tayo po'y tumayong lahat, tayo manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon na patuloy niyo po kami iniingatan, ginagabayan. Salamat po sa iyong salita Panginoon na amin pong napakinggan. Dalahin ko po Panginoon Diyos na kayo po ang patuloy na maggabay at magbigay sa amin ng proteksyon sa araw-araw. At pagpalain niyo po ang mga darating pa po namin mga kapatid sa pananampalataya, kayo po mag-ingat, maggabay po sa kanila. Proteksyonan niyo po ang aming pananambahan sa maghapon. Ilayin niyo po ang bawat isa sa amin sa anong pong mga karamdaman, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyo po ang kaluwalhatian. Ito po ang aking hilig dalangin sa tanging pangalan lamang ng Panginoon Hesus. Amen. Okay po. At tayo po ay dumako na po sa ating offering.